Inverter rep naman po ang pinagkatiwala sa atin. R600 po ang karga niyan. At ang issue po niyan, wala na daw pong lamig. At agad-agad, nakita po namin agad ang kanyang issue. Ayan po, may leak po sa kanyang filter dryer. Ayan po, R600 po yan. Ayan, kinargahan ko po siya ng 50 PSI para makita po ang leak niya. At sa puntong ito, nakita na agad ng technician na si Rances at alam niya na agad kung ano ang kanyang gagawin. Magaling ka talaga, kaibigan. At ayan na, nasa proseso na po siya ng pagtatanggal ng filter dryer kung saan. Yung filter dryer na yan ay yan po yung may leak at may problema. So napaka-importante po natanggalin yan dahil defective na po yan at barado po yan. Yan po ang reason kung bakit kailangan lagi po tayo nagpapalit ng filter dryer every time na mag-repair tayo. Kung makikita nyo po yung usok na yan, napakalakas po. Ang cause po niyan masyado na pong maraming langis ang natrap dyan sa loob ng filter dryer na yan. Kaya kailangan tanggalin yan kasi kung gagamitin pa yan, maaaring magka-problema pa rin po. So, importanteng nagpapalit po lagi ng filter dryer pag nag-repair po tayo, lalong-lalo na pag R600. Ayun, kung makikita nyo po, nag-aapoy po yung filter dryer sa dami po ng langis na na-stuck sa kanya sa loob. So, ito na po, nasa proseso na po si Rances ng pagpa-flushing. Ang pagpa-flushing po pala napaka-importante. Napakahalaga po niyan dahil pag hindi po natanggal po yung mga oil na yan sa system, babara at babara pa rin po yan kahit nagpalit po kayo ng bagong filter dryer. So, napaka-importante na ma-flushing na maayos para hindi po bumara sa filter dryer para hindi po magbara yung bagong filter dryer na i-install po natin dyan. So, importante po mag-flushing po ng tama at maayos. Napakahalaga po yan para po yung mga capillary tube natin hindi po mabarahan ng langis. Dahil umakit na po yung langis sa taas ng system yan, sa evaporator coil, umakit na po yan, kaya ganyan po kadami yan. Kaya dapat lagi po tayo nagpa-flushing para malinis na malinis ang system at hindi po tayo mabackjab at hindi magreklamo ang client sa atin. Sayang po yung binabayad at yung tiwala ng customer sa atin pag ganyan. Masisira lang po tayo. So, yan po. Nasa proseso po kami ng flushing. Napakahalaga po. I-flushing po ng tama ang system. Kaya, ayan po si Rances. Medyo nakasimangot po siya dahil nahirapan na po siya sa dami ng nakabarang oil sa loob ng system. Nakasimangot na po. Pero dahil mahalaga ang ganyang proseso, kailangan niya pong pagdaanan niya para hindi po mabackjab at matuwa ang kliyente sa kanyang performance sa paggawa. At sa puntong ito, nasa vacuum stage na po kami. Nakikita niyo po. Ayan po, nasa negative 30 na po ang vacuum niya. So, next stage niyan, mag-charging na kami ng R600. Ito po yung R600. Ito po yung Prio niya na ginagamit. Flammable po yan mga sir, mga boss. Kaya ingat-ingat po. Ayan po, compressor niya, R600 po yung tagging na nakalagay. Ayan po. Importante pong parehas ng Prion ang ilalagay. Kasi pag hindi po parehas, hindi po gagana na maayos. At sa puntong ito, mga boss, nasa charging na po kami at stable na po ang system niyan. Kung makikita nyo po, ayan, ang aking gauge ay nasa 0. 0 to 1 po ang pressure niyan. Pero dito po, ginawa ko lang po 0. Stable naman na po siya pagdating sa 0. At napakahalaga rin po na pagdating sa 0, tama rin po ang amperahe. Sa punto pong ito ay okay na po ang unit natin at po pwede na po natin iwanan at ipagmalaki sa ating customer na okay na yung unit nila. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.